Nagbabalik ang public briefing, hashtag laging handa PH. Usapang trapiko naman tayo, lalo na dito sa Metro Manila. Makakausap po natin si MMDA Task Force Special Operations Chief, retired Colonel Edison Bong Nebriha. Sir, magandang araw po sa inyo, Colonel. Magandang hapon po, Sir Rodrigo, at magandang hapon po sa ating subaybay. Okay, ngayon pa lamang po, ramdam na yung bigat ng trapiko sa ilang pangunahing lansangan dito sa Metro Manila. Ano po ba yung ginagawang hakbang dito ng MMDA sa ngayon? Well, mapapansin niyo po, nag-full face-to-face na po tayo sa mga private schools at sa mga pampublikong eskwelahan. Kakabukas lang po ng klase natin. Kaya lahat po nag-a-adjust sa pagbubukas ng klase na ito. Kaya po ang tinutugunan po namin yung mga critical areas, particularly within the periphery of these schools na nagiging traffic generators for now. Meron po tayong mga eskwelahan dyan sa may Ortigas, and dyan sa may ADB, na pag nagkakaroon po ng sunduan at saka hatiran ng mga estudyante, naging spillover po sa EDSA. Kaya po inaayos po namin yung traffic dyan. Kahapon po, nagbumisita rin po kami sa Katipunan para ayusin naman po yung tatlong universities doon. Kasi nga po, nagkakasabay-sabay po yung pasok ng mga estudyante, grade school, hanggang college. And ang laki po ng epekto sa traffic, lalong-lalo na po sa volume ng mga sakyan. Okay, sir, itong matinding trapiko ba ay dahil lang ba sa pagbabalik eskwela o may nakikita pa po kayong ibang dahilan? Sir, wala na po, kasi makikita nyo naman po yung nung umulan tayo, may mga kalsadang nasira, naging bakong-bako, continuous naman po yung asphalt patching ng DPWH dyan. Pangalawa po yung mga pampublikong sasakyan natin, yung particularly sa EDSA, yung mga buses naman po, nandiyan na po yung sa bus carousel, hindi na po mahalo sa sa pampribadong mga sasakyan. So, ang na lang po namin talaga, sir, volume Kasi our volume on EDSA alone is higher than the pre-pandemic volume ng December of 2019. Siguro, sir, nasa mga 426,000 na tayo. 426,000 na vehicles on EDSA per day. So, yan po yung challenge natin ngayon. Lalong-lalo na po ito, parating Pasko, per month na tayo. Then as we go along up to nearing Christmas, alam naman po natin na lalong dumadagdag ang mga sasakyan dito sa Metro Manila. Okay, sir, dahil nagsimula na rin po itong Burmans, nagsimula na rin ba ang MMDA na gamitin o i-clear na yung mabuhay lanes para makatulong na mabawasan yung bigat ng trapiko? Alam niyo po, hindi na po, hindi na lang po during Burmans namin clear. All year round na po namin ang clearing ng mga mabuhay lanes to give alternate routes, para po maitsan yung volume ng trapiko dito sa EDSA. Hinihikayan po natin yung mga kababayan natin na kung nasa looban na po kayo, hindi naman kayo malapit sa EDSA, nasa looban na kayo, gamitin nyo na lang po itong mga mabuhay lanes going south and coming back to the north in the afternoon. Okay, sir, alam niyo, nakafollow ako sa inyo sa social media, nakikita ko yung mga pagsuway nyo, lalo na sa mga motorista na pumapasok doon sa may EDSA bus carousel. Kamusta na po yung pagbabantay ng MMDA doon, sir? Hanggang ngayon ba ay marami pa rin bang mga dumadaang mga pribadong sasakyan o mga motorsiklo doon sa may EDSA bus carousel? Yan yung araw-araw namin nakikita, Sa totoo lang po, ngayong araw na to, nag-operate na naman po yung IAC. Ang dami po nilang mga sasakyan at saka motor na na nahuli. Kadalasan po ng mga nagbabiolate, hindi sa taong gobyerno rin. So, patuloy po yung paglilinis namin. Actually, ngayong hapon na to, meron po kami pag-uusap together with the OTR, LTFRB, IAC, para pag-usapan namin on how can we improve the bus carousel system dito sa EDSA. That to include yung pagsisiwatan ng mga nagbabiolate at pumapasok yan for their own convenience. Okay, bilang panghuli, sir, ang inyo pong mensahe o paalala sa ating mga motorista. Well, sa lahat po na ating mga motorista, paalala na po namin na expect talaga po na magkakaroon tayo ng konting delays, lalo na sa rush hour.
just because of the sheer volume ng mga vehicles dito, particularly sa EDSA. Ang paalala na lang po namin ay magbaon po tayo ng mahabang pasensya para makaiwas po tayo sa init ng ulo at sa tinatawag nating road rage, na nagiging uso na kasi po yan, dumadami na po yung mga insidente natin ng road rage just because of traffic, and para makaiwas dyan, maging pasensyoso po tayo, kulang tayo, at yun, panatilihin po natin ang kahinaunan.